Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon at muli po tayong binigyan ng isang magandang araw upang muling magpuri at magsamba sa Kanya. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na ibigay natin ang ating best sa pagpuri sa ating dakilang Panginoon. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin. Idalangin po natin ang isang successful Sunday worship. Hallelujah, Jesus. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Lord, pinasasalamatan ka namin muli, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Amin kang pinupuri at tinataas, Panginoon. Ikaw lamang po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito ang iyong presensya, Panginoon, and fill us with the Holy Spirit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon, magmula po sa umpisa hanggang sa huli ng aming gawain. Dalangin namin, Lord God, na gamitin mo ang bawat isa para po sa iyong kaluwalhatian at kaharian, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa worship team. Bless po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na mag-aalay ng kani-kanilang talento sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, i-bless mo po ang aming mga awitin, Panginoon, na inihanda, na maging blessing po ito sa lahat po ng tao mapupuri rin, Panginoon. Dalangin namin na sa mga awiting ito, Panginoon, maranasan nila ang iyong presensya, Panginoon, at ipuin mo po ang kanilang mga puso. And we pray, Lord God, sa mahal naming pastor, give him the knowledge and the wisdom, Lord God, na kakailanganin niya, Panginoon, to share your word, Panginoon.
Puspusan mo siya, Panginoon, ng banal na espiritu na siyang mangunguna sa Kanya, sa Kanyang pagsasalita, Panginoon. Ang dalangin din po namin, Lord God, sa bawat isa na nandirito, Lord God. Buksan mo po ang aming puso't isipan para sa iyong salita, Panginoon, na ito po ay aming maintindihan at maunawaan, Panginoon, at magamit po namin sa aming mga buhay, Lord. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Inaalay namin ang gawain ito sa inyo, Panginoon. Habang buhay ka naming pagpupurihan, pasasalamatan, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa awit 95 verse 6, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa ating may lalang. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Isang malakas po na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Handa na po ba tayong umawit at magpuri sa ating banal na Diyos? Amen. Hallelujah. Sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi, di magbibirang sa pagsubok. Ang pagsama mo'y siyak at tubos, di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pasama mo'y siyak at tubos, di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan,
kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa atin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap sa buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. sa buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. sa buhay ko, Hinahanap-hanap. sa buhay ko. Ikaw ang hinahanap,
Panginoon, sa umagang to, Panginoon. Hallelujah, we offer you these songs of praises, Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Sa iyong presensya, Lord God. Hear our praises, Panginoon, that we offer for you only, Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na matapat at kailanman ay hindi nagbabago. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay,
ngayon, bukas at magpakailanman. Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. Tapat ka sa amin, Panginoon. At ibigay natin ang ating papuri, ang best natin para sa Kanya. Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa mga pagsubok na meron kami ngayon, Lord, pagkatapos nito ay napakaganda, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, sa piling mo, Lord God. Lord, sa bawat bigati, Panginoon, meron talagang sarap pagkatapos, Lord. And I know, Panginoon, we know, Lord God, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. And kahit na, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa aming kasalanan, tapat ka pa rin sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Muli nating purihin ang ating Panginoon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mong laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakilang ka. Dakilang ka. Dakilang ka. Oh Diyos. Oh Diyos. Dakila ka. Oh Diyos. Oh Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Sa awiting ito, ating alalahanin kung gaano po kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. That though we are sinners, mas malawak po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa kahit anumang bagay sa mundo ito. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habat at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang
tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord God, at muli po kaming nagkasama-sama, Panginoon, sabay na umaawit at nagpupuri sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Lord God, na handa pong umawit sa inyo, Panginoon, makinig ng inyong salita, Lord God. Salamat po sa umagang ito, Lord God, na punong-puno ng pagpapala, Panginoon. Muli po aming inahandog lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ben is eating a big meal, burger, fries, soft drinks, while looking stressed on his phone. Wow, Ben, mukhang gutom na gutom ka. Oo eh. Ay nako Joy, sobrang busy sa work. Wala nang tayong mag-pray pero at least busog ako. Oo nga, busog, busog sa kutsara pero baka gutom ko naman yung kaluluwa mo. Eh okay lang. Kumain naman ako ng spiritual breakfast last Sunday sa church. Eh, Monday na ngayon ah. Sabat ba ang Sunday para sa buong linggo para kumain ka ng isang beses tapos 6 days ka ng gutom? Oo nga no. Kaya pala kahit kumakain ako parang pagod pa rin ako. Alam mo, Ben, sabi sa Bible, man shall not live by bread alone, but the every word that comes from the mouth of God. Hindi lang katawan mo ang gustong alagaan ng Diyos, pati yung puso mo, isip mo at kaluluwa mo. So, kailangan ko rin palang pakainin ng soul ko. Exactly. Balance lang kumain ka, matulog ka, pero huwag mo kakalimutan mag-pray. Ben puts down his food, looks at Joy sincerely. Alam mo, lagi kong sinasabi na God first. Pero sa totoo lang, minsan food first ako. Totoo yan. Di ba, Nay? Ayan, hindi masamang kumain, Ben, pero mas masarap ang buhay kapag busog ang katawan at ang kaluluwa mo. Our God cares for your whole being, spirit, soul, and body. When we take care of every part of who we are, we honor the God who made us whole. Thank you so much, Kuya Paul and Alison. Salamat po. Ano tayo, kain.
Napakasimpleng mensahe po ang ating napanood ngayong umaga na God cares about our whole being. Tama? Hindi lang po spiritual, kundi yung ating katawan. Hindi lamang katawan, kundi ang ating spirito. Yan po ang ating series sa buong Nobyembre, Balancing Spiritual and Physical Health. Kasi kadalasan nagpa-focus tayo sa spiritual. Pagpunta natin sa church, laging pinag-uusapan natin yung kaluluwa mo, kaluluwa ko, kailangan malusog, kailangan hindi nakakalimot sa Diyos, connected lagi sa Diyos. Kaya naman, nagiging too spiritual tayo. But too little for earthly goods. Kasi nga, masyadong spiritual. But before we go on, let's all pray together and ask the Lord to bless us as we listen to His Word. Father God, we thank you for this morning. I pray na ang Spirit mo ang siyang kumilos sa aming lahat. Na mapusog ang aming spirito, aming kaluluwa, as well as ang our physical body. Tulungan mo kami na maging balance ang aming Christian life. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So sabi ko nga, too spiritual tayo, kaya naman masyado nating iniingatan ang ating spirito sa pamagitan ng prayer, pagpunta sa church, Bible study, fasting, lahat na ata ginawa natin. Pero nakakaligtaan natin na meron kang katawan na dapat mo rin ingatan. Noong araw na wala pang social media, nung kami mga kabataan pa na nagsiserve sa Panginoon, ang idea namin ng paglilingkod ay sacrifice. Hindi ka nakakain, basta ikaw maglingkod ka kahit gutom ka, okay yan. Kasi the more you hurt, the more you suffer, the more you are being blessed by the Lord, kumbaga. The more you please the Lord kapag pinaparusahan mo yung sarili mo. Yes, it is true. Ang sabi ng Bible, we are not only sharer of God's glorification, but His suffering. That's true. Pero makikita natin sa Bible na ang ating spiritual at physical life they go hand in hand for us to grow as a Christian. Kaya naman sa series na ito, pag-uusapan natin kung paano tayo makakahanap ng balance sa ating buhay. Paano magiging healthy, spiritually, emotionally, at physically. Simulan po natin yan. So, ang title natin, God Cares About Your Whole Being. Not only your body and soul, but as well as your spirit. Simulan natin sa foundation ng pagkalikha sa atin ng Panginoon. God's creation was complete. Bakit kompleto ang pagkalikha sa iyo ng Diyos? Number one, because God designed us as integrated being. Which means tayo pong lahat ng likha ng Diyos ay meron tatlong bahagi. Si man is a triune being kasi you are created in the image of God. Amen? The Bible says you are created in the image of God. God is a Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya itong tatlong bahagi mo bilang tao, napakahalagang bahagi ng relationship mo sa Kanya. You are to worship the Lord in spirit and in truth, as well as offering your body as living sacrifice. Your soul totally dedicated to the Lord. Hindi pwedeng divided tayo. Nandito tayo sa church, but your mind ay nasa ibang lugar. Hello? Nandito ba yung kaluluwa mo ngayon? Body, soul, and spirit? Amen. Kasi minsan you are present in the body, but you're absent in the spirit. Naisip mo, naku po, may mga bayarin ko mamaya. Yung spirit mo, nasa iba na. Pero God is calling us as His complete creation
to focus on the Lord. Sabi nga rito sa 1 Thessalonians 5:23, may your whole spirit, soul, and a body. In other words, ang tao po ay hindi katawan ang kabuuan. Hindi kaluluwa lang, hindi espiritu, kundi body, soul, and spirit. So ipaliwanag natin ano ba ang spirit. Alam nyo, maraming kahulugan ang salitang spirit sa Bible. Kapag nakita nyo ang capital S, nabasa nyo yung spirit, that refers to the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Kapag nabasa nyo yung small letter S, tumutukoy yan sa espiritu mo at espiritu ko. Yung Trinity, maliwanag sa Old Testament. When God said, let us create man into our image, nag-uusap po yung Trinity doon. At dito sa ating passage sa 1 Thessalonians, binanggit ni Pablo yung tatlong persona. So the Spirit, mga kapatid, ng tao, ito yung pinakalugar na kung saan kumikilos ang Diyos sa isang tao. Ito yung private office ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus, sinong naboborn again? Sino nagiging perfect? Yung spirit mo. Kaya nang tinanggap mo si Jesus, ang spirit mo ay perfect na. Hindi nagkakasala yan. Kasi nandyan yung spirito ng Diyos. Kung makikita natin sa diagram, yung spirit mo, nandyan ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nananahan sa iyo ay nangungusap sa iyong konsensya. Kaya nga ang ating spirit ay God-conscious yan. Hindi mo na kailangan pagsabihan ng spirit mo to think about God, to love God. Nakadirekta ang kanyang affection sa Diyos. Ang spirit natin at ang Holy Spirit, they communicate each other. At sa spirit mo, nandyan yung konsensya. Ano po ba yung konsensya? Ito yung nakakaalam ng mali at tama. Ito yung moral compass natin. Kapag nakagawa tayo ng tama, sabi ng Holy Spirit, good job. Ina-approvean niya tayo. Pag nakagawa tayo ng mali, yung conscience natin, kinoconvict tayo. Nagigilty tayo. Right? Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 2:11, kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ganon din, ang Spirit natin ang nakakaalam ng isipan natin. So anong ang Spirit? It develops then that the Spirit of man being the sphere of God consciousness. Ano naman ang kaluluwa? Self-conscious siya. Hindi po siya directly sa Diyos yung emotion niya. Laging sarili yan. Kahit Kristiyano ka na, self-conscious pa rin niya. Ano bang involved sa soul? Nandiyan ang emotion, mind, personality. Unless the spirit is born again, ang soul natin, hindi mamahalin ng Diyos. Hindi niya mamahalin ng Diyos. Kasi self-centered siya. Laging sarili. Anong sabi sa Genesis 2:7? Hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ang tao po ay hindi lamang may kaluluwa. Ikaw ay buhay na kaluluwa. Kaya pag sinabi mo, sino ba ang tunay na ako? Yung katawan mo o yung kaluluwa mo? Yung kaluluwa mo. Yan po ang tunay na ikaw. So yung soul mo ay merong emosyon. Pero kapag yan po ay hindi nakikinig sa spirit, hindi lang sarili ang iniisip, puro pagnanasa ng sarili. Ano naman ang katawan? World conscious.
Puro materials ang gusto nito, mga kapatid. Hindi makadiyos ito. Ang gusto nito, kumain, matulog, mamasyal. Oh. Yan ang ginagawa ng katawan natin. Pagpunta sa church, ayaw ng katawan niya, matutulog na lang yan. Magpe-pray, matutulog na lang yan. Kaya nga, nung ikaw ay naligtas, yung soul mo naiipit sa dalawang malaking batong nag-uuntugan. Yung spirit mo na perfect, nandiyan ang Holy Spirit, laging sinasabi sa iyong kaluluwa, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, sumunod ka sa akin. Kaya nga ang soul natin, mga kapatid, nasa proseso ng pagiging banal. Okay, tignan natin yung susunod na slide dyan. Salvation is what? Instant. Transformation is ongoing. Sabi sa Bible, if anyone in Christ, he is what? A new creation. The old has gone, the new has come. Sino yung naging perfect? Sino yung new creation? Your spirit. Pero yung kaluluwa mo is in the process of being perfect. Kaya isipin mo, bakit nagkakasala pa rin yung kaluluwa ko? Kasi hindi pa siya perfect. Kaya kapag nakikinig ang soul sa spirit, doon lamang niya hindi nagagawa yung dati niyang ginagawa. Pero kapag nakikinig siya lagi sa kanyang katawan, doon siya sumusunod, nagkakasala siya. So when you accepted Christ, your spirit was made alive and righteous immediately. Kaya nga sabi ng Bible, ikaw ay bagong nilalang na. Minsan iniisip natin, bakit bagong nilalang na ako, pero nandun pa rin yung inggit. Nandun pa rin yung selos. Nandun pa rin yung galit. Kasi nga yung kaluluwa, nandyan yung emotion. Nandyan yung pag-iisip. Kailangang sumunod siya sa inner voice ng Holy Spirit na nakatira sa iyong spirit. However, your soul, mind, will, and emotion is being renewed. Not yet perfect. Kaya nga laging inuutos sa atin ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Patuloy. Kaya nga tayo nagkakaroon ng Sunday worship, Bible study, para mabago ang isipan. Katulad ng pinanood natin, kapag nag-aalmusal ka lang, pag Sunday, pero Monday to Friday o Saturday, hindi ka na nagkakaroon ng personal meditation, personal contact with God, yung soul po natin nangangayayat. Yung katawan natin, lumalaki, pero yung kaluluwa, nangangayayat. Kailangan balance tayo. So there is an ongoing battle inside you. You have a new creation in you, but at the same time, you have an old nature within you. Ano naman ang katawan? Sabi natin, material. So sa iyo, ito mga kapatid, your spirit saved instantly, justification. Kaya sabi ng Bible, you are justified by faith. You are perfect. Your soul being changed daily. Hanggang sa dumating si Jesus, doon lamang makakaroon ng perfection. The body will be redeemed at Christ's return. Glorification. Kaya pagdating ni Jesus, perfect na ang katawan mo. Hindi natin alam kung ang itsura natin ay pareho pa rin. Pero sabi niya, perfect. Amen. Sumunod po, every part of our being reflects His glory. Basahin po natin ang Psalm 139, verse 14. Amen. Sabi niya, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot,
at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Alam niyo, ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Diyos ng may husay, pag-iingat. Yung DNA mo, kaiba sa DNA ng iba. In other words, you are a unique person, especially made ng Diyos. Yung isipan mo na komplikado, yan po ay nagre-reflect sa Diyos na hindi mo maabot ang kanyang kaisipan. Ang spiritual na bahagi ng ating pagkatao, mga kapatid, yan yung pinaka-reflection ng Diyos. Kaya nga, sana maging inspirasyon nito na kung paano ka nilikha ng Diyos, maging inspirasyon yan sa iyo na ingatan mo yung sarili mo. Walang ibang mag-iingat ng sarili mo, kundi sarili mo. Mamaya makikita natin paano ba natin iingatan ang bawat bahagi ng ating buhay. Letter C, ignoring one aspect disrupts the whole. Katulad ng kotse, maganda nga ang kotse na yan, no? Kompleto sa gadget yan, no? Na car wash, na polish na yan. Napalitan mo yung oil, flat naman yung tire niya, hindi yan makaka-move forward. So napakahalaga na kahit yung isang bahagi ay perfect, o yung dalawang bahagi ng buhay mo perfect, pero yung isa disabled, hindi rin maganda ang takbo ng buhay. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag mong i-ignore ang isa sa aspeto na yung buhay. Kailangan your body, soul, and spirit ay napifeed ng Diyos. Amen? Take care of your spiritual life and your physical health as acts of worship. Kaya nga, yung mga nagsasabi, ako, ang buhay ko, lagi nasa church yan. Maghapon ako sa church, hindi na ako uuwi. Hindi naman tama yon. Ako, hindi ko ina-advocate sa inyo yan. Lalo na yung mga kabataan, na ang oras nyo, lagi na lang nasa church, hindi na kayo umuwi ng bahay para maghugas ng plato. Hindi na kayo tumutulong sa bahay kasi sabi nyo, naglilingkod ako kay Lord Nasa church na lang ako lagi mga anak, balanced Christian life. Amen? Kailangan lahat nagiging nade-develop sa ating buhay. Don't ignore even one aspect of your being. Pangalawa, God's concern is comprehensive. He cares about your physical needs as well. Anong sabi sa Matthew 6:31? Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at damit. Sa English, therefore do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Lagyan mo ng emphasis dyan, yung sinabi ng Panginoon. Bakit ka hindi dapat magwo-worry sa iyong kakainin? Sa huling salita, nung sinabi ng Panginoong Hesus, dahil daw ang Diyos, alam niya, okay, yun ang sasabihin nyo bakit hindi ka dapat mag-worry sa iyong iinumin? Bakit hindi ka dapat mag-worry sa iyong susuotin? Amen. Dito maliwanag na hindi lamang concern ang Diyos sa spiritual life mo. Malago ka, nakakapagsaulo ka ng 5 verses a day, nakakapag-send ka ng verses sa mga kapatiran, pero lagi ka naman puyat. Kulang ka na sa dugo. Sabi ng asawa mo, at
anak mo, Tay, anong nangyayari sa iyo? Bakit nangangayayat ka ng masyado? Anak, huwag kang mag-worry. Masyado naman akong spiritual eh. Paano maniniwala yung nakakita sa atin kung mukha naman tayong weak, di ba? Alam niyo, ako'y natutuwa sa Panginoon. Pag nakikita nila ako, sabi, may sakit ka ba? So, siyempre, sabi, wala naman akong sakit talaga dahil etong nasa akin ngayon, temporary lang to para gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa akin. Alam niyo ba, ito personal testimony ko. Ngayon ko lang talagang nakita at naranasan ang kabutihan, probisyon, pag-aalaga ng Diyos sa akin. Bakit? Kapag ikaw may problema at wala ka ng tatakbuhan, sino ang lalapitan mo? Diyos. At kilala ng Diyos ang bawat isa. Kung paano ka lalapit ng lubusan sa Kanya. Kaya ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang problema. Tama? O sabi ko nga, kung wala kang problema, ano na ang mangyayari sa iyo? Sino na nag-iintay sa iyo? Pwede ka nang pumunta sa langit. Gusto mo bang pumunta sa langit ngayon? Ayaw pa. Ayaw pa. Alam mo, ganyan talaga ang katawan. Ano? Alam naman natin na ang langit, wala nang sakit. Wala nang gutom. Wala nang problema. Ba't ayaw mo pumunta? Oh. Kasi yung katawan natin, wag pa. Gusto ko pang makaranas ng mga bagay dito sa lupa. Pero itong punto ko, mga kapatid, no? Your Father knows that you need them. At kung alam niya na kailangan mo yun, hindi ka niya pababayaan. Amen? Katulad yan ng mga magulang. Ang mga magulang, gusto niyang makita ang kanyang mga anak na marunong mag-pray. Pumupunta sa church. Mahal ang Diyos. Pero hindi doon natatapos yung tungkulin nila sa inyo, di ba? Binibili kayo ng damit. Pinag-aaral kayo. Pinakakain kayo. Ibig sabihin ng mga magulang, alam nila yung balance sa pagpapalaki sa anak. How much more ang Diyos? Kung kailangan mo yan, sabi ni Lord, huwag kang mag-worry. Kaya, huwag tayong mag-worry sa kakainin, susuot, sa physical health natin, sapagkat tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga meron panalangin eh. Give us this day our daily bread. Eh bakit itinuro ni Jesus yan na mga anak, manalangin kayo na sa akin na ibigay ko lagi sa inyo ang pang-araw-araw niyong pangangailangan. Kung hindi siya concerned na kailangan mong kumain ngayon. Ang Diyos ba, sabi niya, ay huwag ka nang kumain, basta maglingkod ka lang sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Concern siya kung nagugutom ka. Concern siya kung napapagod ka. Concern siya kapag nanghihina ka. Sana magbago yung isipan natin sa Diyos. Maganda yung dakilang katapatan at yung Diyos na dakila, ano? Yung kinanta ng huli, ano yun? Yun. Yung mga awitin na yan, mga kapatid, balanse ang Diyos. Higit pa ang pagpapala niya. Tapat ang Diyos. Dinisenyo po ng Diyos ang ating katawan. Sabihin ko na lang ng specific. Okay. Dinisenyo ng Diyos ang katawan mo. At alam niya rin kung papaano imimit yung kailangan ng katawan mo. Amen? He knows you, He loves you, and He cares for you.
Kaya nga sabi ni Peter, cast all your cares upon Jesus because He cares for you. At kapag inuna mo ang Diyos, nagtiwala ka sa Kanya, He promises to take care of everything else we need. Matthew 6:33. Let's all read together. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. So that settles everything. Sabi niya, huwag kang mag-worry sa physical needs mo. Maglingkod ka sa akin, akong bahala dyan, I will take care of you. Kaya ang tanong ko po, saang bahagi ng iyong buhay mo, kailangang ipaalala sa sarili mo at sa sarili ko, na alam ng Diyos ang pangangailangan ko. Okay, saang bahagi ng buhay mo na kailangan paalalahanan mo ang sarili mo? Na alam ni Lord ang kailangan mo? Finances? Lord, alam mo yung kailangan ko. Physical health? Yes. Lord, alam mo ang kailangan ng katawan ko. Emotional life? Sa tingin mo, alam ni Lord na nangyayari sa iyong kalooban? Nalulungkot ka, umiiyak ka, nagdurusa ka. Alam niya. He cares for you. Sumunod, He heals both soul and body. Basahin po natin. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Nagsimula ang mga awit sa pag-aanyaya sa atin na purihin ang Diyos na buong puso't kaluluwa at lahat ng nasa ating kalooban. Alam nyo, hindi lamang ito isang suggestion. Ito ay pag-anyaya sa iyo na kilalanin mo, tanggapin mo yung kadakilaan, kapangyarihan, probisyon ng Diyos sa iyong buhay. Na hindi siya Diyos lamang ni Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi lamang siya Diyos ni ganito, ganyan. Diyos mo siya. Sabi ni Paul, my God shall supply all your needs. Kaya dapat personal po ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa. At anong dapat mo huwag gawin? Kalimutan ang kanyang mga biyayang ibinigay sa iyo. Alam mo, napakadali pong kalimutan siya kapag may problema ka ngayon. Kasi si Satan, gusto niya mag-focus tayo sa mga problema. Pero kung magbubulay-bulay ka, mula ba nang tinanggap mo ang Panginoon, puro problema ba ang dumating sa iyo? Hindi naman. Mas marami yung blessing niya. Lamang, minsan hindi natin nakikita yung iba't ibang biyaya ng Diyos. Kaya nga plural eh. Di ba? Sabi niya, do not forget all of His benefits. Unang-una, anong pagpapala? Spiritual. He forgives all our iniquities. Mga kapatid, the greatest joy ng isang tao nang malaman niya na siya'y pinatawad ng Diyos. Amen? At tayo pong lahat na nandito at tumanggap sa Panginoon, pinatawad ng lahat ng kasalanan natin. Kaya wala tayong dapat ikabahala sapagkat all has been paid by the Lord Jesus Christ and nothing can separate you from the love of God. Spiritual healing. God also offers a spiritual healing. Hindi lamang po physical healing yan, spiritual healing. Nandyan yung He restores my soul. Right? Kapag tayo nanghihina and you have no ability to pray, the Holy Spirit that lives in you helps you, guides you to His presence.
Ganyan po ang ginagawa niya sa atin. Healing of diseases. Do you believe that God still heals today? Yes. Instant, isang proseso, but we believe that God is the same yesterday, today, and forever. Kung pinagaling niya ang lahat ng tao doon, hindi naman lahat, kundi yung mga nasa Bible, kaya niya magpagaling kayo. We believe in the miraculous power of God. Physical and emotional restoration. He restores our soul. Let us see, He calls us to wholeness, not just holiness. Ang ganda, no? Example siguro dyan, mga kapatid, nung pinakain ni Jesus yung 5,000, na-meet niya yung physical needs, physical hunger, before teaching spiritual truth. Naalala niyo ang kwento rito? Sabi rito, pagdating ni Jesus, sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Ito mga taong ito, sumusunod lagi kay Jesus. Ang layo na nang narating ni Jesus, kasunod pa rin sila ni Jesus. Nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus. Pero si Jesus, hindi lamang siya concern sa spiritual life nila. Kaya ang sabi ng mga disciple, actually tinanong ng mga disciple, saan tayo kukuha ng pagkain? Sabi ng mga disciple, wala po tayong pera ngayon. Pero meron po rito ang bata na merong 5 tinapay at 2 isda. Pero hindi sapat iyon. Kaya pauwiin mo na lamang sila. Sabi ni Jesus, sa verse 19, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. But before that, anong sabi ni Jesus? Hindi na kailangang umuwi nila. Paupuin mo sila dito. At ang ginawa ni Jesus, kinuha niya ang 5 tinapay, 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipahamahagi sa mga tao. Alam niyo pa ang nangyayari dito? While Jesus was performing miracles, at the same time, tinuturuan niya ng spiritual truth. Kasi yung tinapay habang pinipiraso, hindi na uubos. So nakikita nila, makapangyarihan si Jesus. Spiritual truth. At the same time, kumakain sila. So nandun po yung balance. Amen? Kaya kapag kayo nag-share ng gospel, at alam niyo naman, yung bibisitahin yung bahay, ay hindi kayang magpakain sa inyo kapag kayo bumisita, magdala kayo ng something para sa kanila. Amen? Kasi we feed the soul and the body. So dito nakita natin yung physical and spiritual needs. Pinakain niya mga nagugutom, at the same time, yung spiritual needs nila, pinunan niya. Dito sa John 6:35, ang sabi rito ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. So dito, no? Hindi lamang niya pinakain ng tinapay, physical, tinuruan niya na siya ang tunay na tinapay ng buhay. You know, Jesus Christ is a master of illustration. Yes, yung tinapay na yan, mabubusog kayo, pero magugutom uli kayo. Pero pag tinanggap niyo ako as the bread of life, you will never be hungry again. Kasi yung eternal life, hindi nawawala. Sabi rin ni David, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Kaya ang Diyos, He cares about your body, your soul, and your spirit. Kamusta na yung ating balansing buhay?
Minsan, lumaki tayo sa isang pamilya no, na hindi mahilig kumain ng gulay. Di ba? Purong kinakain natin, karni dito, karni doon. Si pagbata pa hindi mo mararamdaman yung epekto nun eh. Kasi nung kami bata, tuwan-tuwa kami kapag yung mantika ng baboy na matigas na ganyan, ininit mo, matutunaw. Tapos inilagay mo sa kanin, lagyan mo ng asin. Grabeng sarap. Tapos yung tatay ko mag-uwi ng belly ng baboy na may gatas. Ipiprito mo. Habang piniprito mo, tumatalsik yung mantika. Habang naririnig mo yung talsik na mantika, yung mind mo, nag-iisip na sarap kainin ito. Pag hinanda na sa'yo, aba, parang hindi ka na mabuhay pag hindi mo kinain yun. Ano? So, siyempre, pag teenager ka, hindi mo nadadama yung epekto nun. Pag edad mo ng 40, 50, andyan na, tataas na yung blood pressure mo, tataas na yung sugar mo, tataas na yung cholesterol mo, aba, summa cum laude ka na. Pagpunta mo sa doktor, lahat mataas. Ako natatawa kapag tinatanong ako ng doktor kasi meron ka bang high blood? Sabi, meron. Kailan nagsimula yan? Iisipin ko, kailan nga ba nagsimula ito? Siguro, simula pa nung teenager ako dahil nung araw naman wala yung mga ganun-ganun eh. No? So sasabihin ko na lang, siguro mga 15 to 20 years. Meron po kayong sugar. Ano ito, lagi nalang tinatanong kailan po nagsimula yan? Tara naman, magbibilang na naman ako. May cholesterol ba kayo? Meron ako lahat niyan, Dok. Blessed na blessed ako eh. Pero, yun nga, ngayon mo aanihin yung mga kinain mo noon. Kung natuto ko noon kumain agad ng gulay, na balanse, siguro, kontrolado ang blood pressure. Amen, sister? Dapat, hindi lamang balance ang spirito, may balanced diet din. Amen? Amen? Yeah, hallelujah. Number 3, God's command is clear. Present your body as a living sacrifice. Sabi ni Paul, that you present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So every morning, sabi mo, Panginoon, ginawa mo ang katawan na ito, iyo ito, binili mo ng precious blood, precious price, ino-offer ko sa iyo ang katawan na ito. Gamitin mo po ito, Panginoon. Tulungan mo ko mapagtagumpayan ang lahat ng haharapin ng katawan na ito. Pagod, tukso, lahat. Pangalawa, keep your body pure as His temple. Basahin po natin yan. Amen. Nung araw, ang Holy Spirit o ang Diyos, hindi siya permanenteng nananahan sa templo. Kapag nadadesecrate yung templo, umaalis yung presensya ng Diyos eh. Pero ngayon nasa New Covenant na tayo, nung tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit, nasa Spirit mo na, hindi umaalis. Kasi yung Spirit mo, perfect eh. Pero yung body, pag nagkakasala, kinukonvict tayo eh. Kaya napakaganda, nandiyan ang Holy Spirit to convict us. Kapag nagkasala, anong dapat gawin? Confess.
daily cleansing is very important. Letter C, use your health to serve Him faithfully. Therefore, whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. So yung katawan natin, kailangan alagaan natin kung gusto natin na maging miyembro ng sitap hanggang 100 o saan man tayo dali ng Panginoon at malakas ka pa rin. Amen. Magsimula na tayong mag-exercise tayo tuwing umaga. Amen? O, ako, naglalakad na ako mga kapatid Naglalakad na ako sa umaga. Pero ito payo ko lang kapag ikaw medyo may edad na, huwag kang maglakad ng masyadong mabilis. Kasi sasakit ang bewang mo. Totoo yan. Kasi naglakad ako nung isang araw, ginaya ko yung mga naglalakad ng bilis Talagang lakad ako, brisk walking ba? Yan talaga. Talagang pawis naman talaga ako Pagdating ko ng bahay, okay pa naman. Tapos naligo ako. After maligo, ayan na. Hahanapin mo na yung salompas. Ang sakit dito. Ang sakit dito. Isang linggo, bago nawala yung sakit. Kaya kahapon ng umaga, naglakad uli ako. Pero parang lakad, namamasyal na lang. Sabi nga nila mga kapatid, 15 to 20 minutes of walking, mahalaga yun sa health natin. Especially kapag after mong kumain, huwag kang mahihiga agad. Maglakad ka kahit sa bahay lang, 15 minutes o 20 minutes. Mahalaga na po yan sa atin. Gusto mong maglingkod sa Panginoon ng masigla, kailangan masigla ang katawan. Amen? Kasi kapag hindi masigla ang katawan, mataas ang sugar natin, nagpunta tayo ng church, nakinig ng sermon, makikita mo yung mata niya. Kaya ito, it's a rule. Kapag nakita mo yung katabi mo, gumaganyan na, tapikin mo na. Amen? Amen? Sino ba dyan ang pumipikit-pikit? Doon. Sino doon? Pag nakita mo na, di ba? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake. I'm alive, alert, awake. Amen. Yan dapat ang sitap. Amen? Kaya wala ako dapat makitang. Kala ko nag-amen Amen. Huwag din kayo magsasalim na mayroong mata na parang dilat na dilat kayo. So dapat pagdating sa church, buhay na buhay. Amen? This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Kaya nga yung mga Olympic runner, meron disiplina po sila, di ba? Discipline and devotion go together. See, bago sila makipag-compete sa karera, ay nag-ensayo muna yan, kapatid. Nag-push up, tumakbo ng ilang beses, nagsanay kumain ng healthy foods, disiplina, para pagdating ng race, handang-handa. Kung hindi nag-practice, hindi nag-training, tapos lumaban sa takbuhan, anong maasahan mo sa runner na yan? Kulelat. Kaya nga, sabi ni Paul, lahat ng manlalarong nagsasanay may disiplina sa lahat ng bagay. Amen? Si Timoteo, sinabihan ni Paul,
may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Balanse, physical and spiritual. Life, kailangan balanse po sila. Discipline means saying no to many good things so you can say yes to the best things. Amen? Yung athlete, nagtatrain daily, they control their diet, sleep, and habits. Similarly, Christians must be disciplined people of God. Tinidiscipline natin at tinitrain natin ating sarili spiritually through prayer, scripture reading, worship, and obedience to God. See, ang isang runner, athlete, hindi lamang yan nagising ng isang umaga at sasabihin niya, malakas na ako. May proseso. We need to embrace holistic approach. So in conclusion, mga kapatid, God created us as whole beings. Spirit, soul, and body. Kaya naman, lahat po ng aspeto ng ating buhay, pangalagaan natin. We must care for every part of who we are. Because God cares for you. He loves you. He wants to see you succeed. Habang nagkakaroon ka ng success, gusto niya rin ma-enjoy mo yung success na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Third, a healthy body, a peaceful mind, a devoted spirit. That's a life that brings glory to God. Kaya, ang ating goal as a church, hindi lamang healthy spiritually, but healthy physically. Kaya magsumba-sumba na ang bawat isa. Magka-invite tayo ng Christian Zumba expert para ang katawan ay maging masigla. Amen? Tapos lahat ay manalangin, Panginoon, salamat sa iyong pagpapala, sa pagkatunay na ikaw ang Diyos na nag-aalaga ng aming spiritual life as well as our physical life. Dalangin po namin, Panginoon, na ang buhay namin ay maging masigla sa araw-araw. At ikaw lamang, Panginoon, ang tanging makatutulong sa amin. Kaya sinusuko po namin ang aming body, soul, and spirit sa umagang ito. Fill us by your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.